Hi everyone, this is Ken, TPG, Dapabahay guys, joke lang. Anyway, nandito ngayon tayo sa bagong bahay para magayos at maglagay ng mga gamit na nabili natin. And today pala, actually dalawang araw tong video na to. Yung araw na pagbili ko ng mga gamit sa DIY, kita nyo yung blank space na yan sa taas ng mga racks. Nalibad-baran ako kaya ayan, galing ako ng DIY. At bumili ako ng mga salamin at kung ano pang mga gamit, kahit mga kitchen tools, kitchen equipment, and timba. Kasi kung saan makakamura. So dalhin ko ngayon dito sa Walter Mart. Sa Walter Mart na to, dito ako bumili ng ng mga gamit sa DIY. Kung pansin nyo, kaya ko talaga mag-isa, bumili ng mga gamit, mag-shopping, pumunta ng mall, kumain. As in, kaya ko talaga mag-isa. So mag-isa lang ako pumunta this time kasi may klase si Kepeng and kaya ko naman gawin lahat. Pagpasok ko dito, alam ko na yung mga bibilhin ko. Kaya sabi nga ng ate dyan na ba't ang bilis ko daw natapos. Ayan, yung mga salamin ba kayo malalaki na rectangle? Tinanong ko nasa yung salamin. Kasi yung salamin na yun, yung balak kong ilagay doon sa wall. Kaya chinek ko to pero eto masyadong malaki to. Masyadong awkward pag yun naman ilalagay mo sa wall, di ba? Hindi naman ganun kalakihan yung bahay kumpara sa mga normal na bahay kasi condominium lang naman to. Pwede ba ihang? So, bumili rin ako ng mga pang kusina, ganyan, baso. Eh, na-curious ako dito sa matandang Lomo Ronda dito. Siya kayo may-ari ng DIY na branch na ito. Well, hindi ko alam Pero, kasi talagang paikot-ikot siya. Medyo nahirapan rin ako maglakad kasi nga, andyan siya sa lahat na pinupuntahan. Pero okay lang akong kwento. Alam ko siguro lahat sa inyo makaka-relate na nung bata kayo or nung mga high school, college, mga ganyang estudyante. Hindi kayo nakakalabas or ayaw nyo lumabas na walang kasama. Pero way back then, talagang wala kasi akong circle of friends talaga na yung solid na parang barkada. Nung elementary pa lang hanggang high school na everyday lumalabas, ganyan. So natutunan ko talagang maging solo, ganyan. Kumbaga mamuhay ng mag-isa. Well, hinahawakan ko pala dito guys yung salamin para makita natin yung ating pag-uugali na hindi natin nakikita. Joke lang. Balik tayo sa kwento. Parang ganon din yung nangyayari sa akin ngayon sa buhay, no? Although, yeah, I have a small circle of friends, but kapag nandun lang ako sa Ilocos na meron akong schedule na lumabas, mga ganyan. Pag dito sa Manila, wala talaga akong mga barkada. As in, wala talaga akong mga kaibigan na nag-i-invite sa akin to wherever I go. So, everything that I go is unplanned. Very random na mga pupuntahan. And I guess, yun na yung naging trait ko talaga na parang hindi talaga ako nagiging dependent sa kung sino man. So, dahil mura yung mga salamin dito na ako bumili ng mga ilalagay doon sa wall. Pero syempre, tumingin ako ng mga salamin na hindi naman masyadong common para hindi naman masyadong maraming kamukha kapag pumunta ka sa isang bahay, no? And eto, kinonsider ko to. Kaya lang sobrang haba, parang nahaba na ko. Kaya mas gusto ko yung square na 6, mga ganyan, or siyam. Pero hindi kasi kasya yung siyam doon. And meron ako pinag-inquire na contractor kung ganun yung papalagay ko doon sa wall. Ang sabi niya, ang presyo daw kapag ganun is 19,000. Kaya minabuti ko talagang pumunta dito sa DIY kasi naaalala ko yung mirror sa office. Dito ko rin siya binili na around 300 plus lang. Eh maganda na. And ang quality niya, nagtatagal talaga. Ilang taon na yung nasa office. Kasi may binili kami sa IKEA, 7,000 pesos. Actually, hindi ako nagandahan. Hindi nga tricolor yun. Tsaka hindi na a-adjust yung ilaw. Kung napansin mo, bakit ko pinipil off is para makita ko kung meron ba akong pag-i-screwhan, ganyan. Para madali namin ikakabit sa wall. Kaya medyo naging maingat rin ako sa pagpili ng mirror. Actually, yung circle na yan, exactly as it is, yan talaga yung nilagay namin sa office bathroom. Ayan. And eto, dito ako na mesmerize. Eto yung napili ko guys. Nagandahan ako dito sa frame niya kasi silver. So kung napapansin mo, para ang social niya tingnan. Syempre scripted na tong kunwari na may nagbibideo sa akin kasi nilagay ko yung camera ko doon. O diba, kunwari lang naman yan. Para meron naman tayong view na maganda for this vlog. Anyway, moving forward, nalagay ko na yung mirror na nabili ko. Bibili naman ako ng mga baso. Sa baso, gusto ko sana plain, yung walang mga arko-arko, walang design. Kaya lang dito sa mga pagpipilian kasi merong mga curve. Eh wala naman tayong choice, dito lang pipili kasi medyo matibay kasi yung mga baso dito. Kumpara sa nabili ko sa SM. Parang sa SM wala pang 1 week sa bagong bahay namin. Sa isang bahay namin, rather is basag na lahat. Dito na rin ako bumili ng mug. So tingnan nyo, ang ganda yan. Clear. Ay hindi pala clear. Transparent.
Tinted pala siya, pero maganda yung kulay niya. Namili rin ako ng mga can opener, ganyan, mga sandok, mga bowls, pati yung lagayan ng sauce, yung guys sa mga inasal maliit na ganun. Kasi mahilig kami magsili or kung ano man, bagoong suka ilagay doon. Kaya okay na yon. Dito na rin ako namili ng mga plato, pero sa plato gusto ko talaga babasagin. Kasi pag babasagin, mas masyal tignan. Pero gusto ko puti or plain lang na plato because ayoko namang mga prints na plato, hindi malinis tignan. Lalo pag tumatagal, parang nagtatanggal, nagbabakbak yung pintura, parang hindi siya safe pagkainan, no? Kaya ayun, yun yung mga napili ko na plato. Sa dish rack naman, eto kasi masyadong malapad, maliit lang yung sink na area na pagpapatungan ng dish rack. So, hindi yan yung napili ko. Naganda na ako dito sa bowl, actually, tignan nyo. Maganda siya, malinis. Parang ganito rin yung gamit namin sa kabilang bahay. Malinis lang siya puti. Pero ewan ko kung microwavable ba to or hindi kasi may mga plato na kahit babasagin hindi microwavable. Ayan, pinipitik ko yan para malaman ko kung ano ba talaga. 4,200 po. Ay, kasama pala sa Ito naman the following day, pumunta kami ng SNR para mamili ng mga ibang grocery goods at mga kitchen items, lalo na sa mga condiments. Dito kasi ako bumibili ng mga pepper, bay leaves, Madimit na tikwan. ano pa, mga onion powder, garlic powder, oil, kasi malalaki na patis. At saka madaling lang piliin yung mga pang home items dito. Parang kabisado na rin kasi namin dito. Pero surprisingly, itong branch ng SNR na pinupuntahan namin, ito yung branch na malapit sa lumang bahay. Hindi pa to yung branch na malapit sa bagong bahay. Kasi dito na kami nasanay for how many years. Pero napansin ko dito, kapag yung mga table size lang na condiments, yung ilalagay mo lang sa table sana, wala ang lalaki lahat. Kaya dito talaga sa SNR, pang wholesale, pang bulk, or pang family, ganyan, yung mga gamitan dito. Hindi ka talaga makakabili dito ng mga tingi-tingi, yung mga liliit lang. Ayan, kahit dito sa mga oil, hindi ka makakita ng mga nakabote-bote. So, dito, perfect talaga, pang matagalan na usage, pang 1 month, ganyan, pang 2 months. Usually, ang oil ko nga, umabot nga ng 6 months kasi hindi ako masyado nag-oil Ayan, ito yung sinasabi ko mga condiments. Pag matanda ka na talaga, dito yung mga area na gusto mo. Ayan, kompleto na yan. Pero dito sa bagong bahay, hindi ako bumili ng mga basil leaves, mga ganyan. Kasi for sure, di rin naman nila gagamitin. Pero sa bahay ko talaga sa main, yun, naglalagay ako ng mga ganun. And bumili na rin pala ako dito ng kung ano-ano man na mga kape, mga garlic, mga onion. Kasi mas mura dito yung mga agriculture products nila compared sa SM. Kaya pag bumibili ako dito, mga ganitong pack na onion, garlic, kasi mag-garlic kami. As in mag-garlic kami. Yung onion, sakto lang. Pero sa onion kasi, ayoko kasi may naiiwan. Isang buo na talaga yung nilalagay ko. Maganda rin yung strategy ng SNR yung mga pa-buy one, take one niya. Pero iniisip ko, saan ko naman ilalagay yung mga take one? Diba? Pero alam ko naman na price na to, na dalawa talaga. Pero yan talaga kasi marketing strategy yan para mas maraming bumili. Pero kung siguro naghahanap ka ng mga items na pang regalo, ganyan, or kung ilan yung bahay mo, pwedeng dito ka na lang bumili ng mga buy one, take one. And mga nabili ko so far sa SNR ng mga gamit, gaya ng microwave, nagtatagal naman, hindi naman nasisira agad. American Home kasi yung mga brands na nandito rin yan. Tefal, meron din dito. Dito ko binili yung mga lutuan ko sa isang bahay. After mag-SNR, diretso na ulit sa bagong bahay para ayusin yung mga kailangang ayusin, ganyan. And dumating na nga pala yung foam na pagkalaki-laki. Kasi pinalitan ko yung foam kasi mali yung size na nabili ko. Bumili ako ng parang extended na single, 90 centimeters instead of yung 75 centimeters. Ang laki pa rin ng difference kapag yung 15 centimeters, parang maluwag masyado dun sa frame. Kaya kailangan fit
para mas maganda tignan yung mattress. Ito yung sinasabi ko na worth 19,000 sana kung ipapagawa mo sa contractor. Eh di ba the other day namili ako doon sa DIY ng mirror. Ito kinakabit na namin yung mirror para makuha namin yung gusto naming look dito sa may dining area. Ang mirrors kasi perfect siya ilagay sa mga kondo kasi small spaces sa mga kondo, 'di ba? So nagbibigay siya ng other dimension, biglang lumuluwang yung space visually. So may daya talaga ang mirrors pag nilalagay mo. And apart from that, ang mirror nire-reflect niya yung light. So halimbawa dito kasi sa DMC ay napansin ko na medyo dim light yung mga gamit. Although pwede mo naman talagang palitan yung mga ilaw, pero dito kasi parang gusto lang namin ng classic look, so hindi na namin papalitan aside from pagtitipid. Eh yan, ire-reflect niya yung ilaw, mas magiging maliwanag rin yung place. May napuntahan ako na condo one time, napansin ko yung isang buong wall niya, nilagyan niya ng mirror. Eh, ang ganda tignan. Sobrang lapad tignan ng room dahil sa mirror. Kasi nagbibigay ng other dimension or pinapalawak niya yung visuals ng buong room, ng buong bahay. Eh, ganun din sana yung gusto ko. Kaya lang nung nag-inquire ako sa mga buong wall, parang umaabot naman na ng 50,000. Hindi naman na yun practical, no? Kasi syempre, bagong turnover ang unit, marami expenses. Bibili ka ng appliances, ng furniture, sa mga bagong gamit, ng mga kitchen utensils, lahat-lahat. Of course, bagong labas na naman ng pera. Kaya, doon na ka sa makakatipid. And okay naman yung visuals niya, maganda naman tignan. Umabot lang to ng ilang oras kasi kailangan talaga precise yung mga cuts, at saka yung mga butas, at saka yung mga measurement ng differences or yung spaces between the mirrors. Kaya tingnan nyo, medyo naging mabusisi rin kami dyan sa pag-i-screw. So dahil Gibson board yan, madali lang namin na lagay and nabuo. Pero maganda naman yung naging output niya. Although yun nga lang, yung mga screw heads kita pa rin. Siguro yun yung difference kapag contractor. Pero not that bad. Hindi mo na yun mapapansin kapag ordinary. Ito, washing machine. At inilabas ang kanilang reaksyon at official statements. Hindi na lang, actually, ready na lahat. Ayusin na lang namin ang finance. Pero pwede lang tirahan kasi may mga groceries na, may mga lutuan, then may mga plato na. So yun, cute. Virginal ay merong penalty na imprisonment for 6 years. Bango. Yun lang guys. Bye. Thanks for watching. Please like, comment, share, subscribe.